kagustuhan ng kanilang mga ina na masiguradong maayos ang pagsasama ng bagong kasal, isang sapilitang honeymoon sa isang pribadong isla sa Amanpulo ang inihanda para sa kanila. Para sa media, ito ay ang romantikong bakasyon ng taon. Ngunit para kay Cassandra, ito ay isang luhang nakabalot sa ginto. Kakarating pa lamang nila sa kanilang private villa na may tanawing asul ng dagat, ngunit ang lamig sa loob ng silid ay mas matindi pa sa aircon. Inilapag ni Franco ang kanyang mga gamit at kagad na kinuha ang kanyang phone. I need to make a call. Maikling sabi ni Franco na hindi man lang tumitingin sa asawa. Kay Tiffany, mapait na tanong ni Cassandra. Hindi ka ba makapaghintay? Isang linggo lang tayo dito, Franco. Isang linggo na kailangan nating magpanggap na masaya para sa mga paparazzi na posibleng nakapaligid sa isla. Hinarap siya ni Franco. Ang kanyang mga matay walang emosyon. Alam mo naman ang usapan, Cassandra. Business as usual. Gagawin kung gusto mo sa harap ng kamera. Pero sa oras na pumasok tayo sa pintong ito, wag mo kong pakialaman. Kinabukasan, lumabas sila para sa isang beachfront breakfast. Alam nila na may mga lifestyle vloggers at photographers na binayaran ng kanilang pamilya upang kumuha ng candid shots. Dito lumabas ang husay ni Cassandra bilang modelo. Suot ng isang white silk cover-up at designer bikini, sumandal siya sa balikat ni Franco habang dahan-dahang sinusubuan ang asawa ng prutas. Mula sa malayo'y mukha silang dalawang taong lunod sa pag-ibig. Smile, Franco, bulong ni Cassandra habang nakadikit ang kanyang labi sa tenga ng asawa. Para itong kontrata mo sa De Vega Group, isipin mo na lang na investment to. Hinawakan ni Franco ang kamay ni Cassandra at hinalikan ito sa harap ng lahat. Ngunit habang ginagawa niya yon, naramdaman ni Cassandra ang panginig ng sarili niyang puso. Bakit kahit na alam kong peke, parang gusto kong maniwala, ang tanong niya sa sarili. Nang lumubog ang araw, nagkaroon ng pagkakataon si Cassandra ang mapag-isa sa balkonahe. Bitbit ang isang baso ng wine, pinanood niya ang mga alon, ngunit ang katahimikan ay nabasag nang marinig niya ang boses ni Franco mula sa loob ng silid. I know, baby. I hate being here too. Malambing ang boses ni Franco. Nakikipag-video call ito kay Tiffany. Konting tiis na lang. I'll make it up to you when I get back. Ikaw lang ang iniisip ko habang kasama ko siya dito. Everything I do with her is just a script. Nabitawan ni Cassandra ang kanyang baso. Ang pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila simbolo ng kanyang puso. Agad na lumabas si Franco sa balkonahe. Bakas ang pagkagulat sa kanyang mukha. What are you doing? Eavesdropping? Asik ni Franco, mabilis sa pinatay ang tawag. Eavesdropping? Sa sarili kong silid? Tumatawang sabi ni Cassandra. Ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno na ng luha. Nakakatawa ka, Franco. Akala ko handa na ako sa pait ng pagsasama natin. Pero marinig na script lang ang lahat para sa'yo. Mas masakit pa pala yun sa inaasahan ko. Cassandra, wag mo kong hawakan. Sigaw niya nang subukan siyang lapitan ni Franco. Magpanggap tayo bukas. Magpanggap tayo sa harap ng buong mundo. Pero pakiusap, sa oras na mag-isa tayo, huwag mo nang ipaalala sa akin kung gaano mo ko kinamumuhian. Hindi ko kailangan ng script para malamang hindi mo ko mamahalin. Tumakbo si Cassandra patungo sa banyo at ikinandado ang pinto. Doon, sa ilalim ng tunog ng shower, malakas siyang humagulhol. Sa gitna ng paraiso, pakiramdam ni Cassandra ay nasa impyerno siya. Dahil sa bawat sandaling kasama niya si Franco, lalo niya napagtatanto ng lihim niyang pag-ibig dito yung pinakamalaking pagkakamaling nagawa niya. Ang paglapag ng kanilang private plane sa Maynila ay hindi naging hudyat ng kapayapaan. Sa halip, ito ang naging simula ng isang mas masahol na bangungot para kay Cassandra. Kung sa Amanpulo ay may konting preno pa si Franco dahil sa mga mata ng publiko, pagbalik sa kanilang penthouse ay tila tinapon na nitong lahat ng konsiderasyon. Halos hindi umuwi si Franco. At kung umuwi man ito ay amoy alak at amoy ng pabangong alam na alam ni Cassandra hindi kanya. Isang gabi habang nag-aabang si Cassandra sa sala para sa isang mahalagang event na kailangan nilang daluhan bilang mag-asawa, bumukas ang pinto. Pumasok si Franco, ngunit hindi ito nag-iisa. Inaalalayan niya si Tiffany na tila ba itong reyna ng tahanan. Franco, ano to? Gulat na tanong ni Cassandra. Habang nakatitig sa dalawang pumasok, bakit pa siya dinala dito sa penthouse natin? Tiffany's condo unit had a leak and she has nowhere else to stay tonight. Walang kaabog-abog na sagot ni Franco. Dito muna siya sa guest room. Are you out of your mind?
Sigaw ni Cassandra, ang kanyang boses ay nanginig sa galit at sakit. Ito ang bahay natin. Asawa mo ka, Franco. Kahit nasa papel lang, may dignidad pa rin ako. How dare you bring your mistress into our home? Mistress? Sabat ni Tiffany na may pait sa mga mata, ngunit may kasamang lihim ng ngiti ng tagumpay. I was here first, Cassandra. You're just the one holding the contract. Shut up, Tiffany. Mahinang saway ni Franco. Pero lumingon siya kay Cassandra na may naniningkit na mga mata. Don't make a scene, Cassandra. Malaki ang bahay na to. You stay in your wing. She stay in the guest wing. Hindi mo siya papakailaman. Ang mga sumunod na araw ay naging torture para kay Cassandra. Mas garapal ng pakikipagkita ni Franco kay Tiffany dahil nasa isang bubong na sila. Maririnig ni Cassandra ang kanilang tawanan sa garden. Ang sabay nilang pagkain ng almusal habang siya'y nakukulong sa kwarto para umiwas sa sakit. Isang hapon nakita ni Cassandra sa Tiffany na suot ang isa sa kanyang mga mamahaling silk robes habang prenteng nakaupo sa sala. That is mine, malamig na sabi ni Cassandra. Oh, sorry. Sabi kasi ni Franco, gamitin ko lang daw kahit na anong gusto ko dito. Sagot ni Tiffany habang nagtitimpla ng kape. Alam mo, Cassandra, bilibin ako sa tibay mo. Kung ako sa'yo, matagal na akong bumigay. Bakit mo ba pinagsisiksikan ng sarili mo sa lalaking hindi ka naman gusto? Hindi nakasagot si Cassandra. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang saktan ng babaeng nasa harap niya. Pero ang mas masakit ay ang katotohanan ng pinapayagan ni Franco na mangyari ito. Nang gabing yon, pumasok si Cassandra sa library ni Franco. Doon niya nakita ang asawang seryoso nagbabasa ng mga papeles. Franco, hindi ko na kaya to, direktang sabi ni Cassandra. Umalis na siya dito o akong aalis. Hindi mo lang nagangat at tingin si Franco. Then leave, Cassandra. Walang pumipigil sa'yo. If you can't handle the reality of our arrangement, the door is open. Napako si Cassandra sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ni Franco ay parang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang mukha. Naisip niyang lahat ng sakripisyo niya. Ang paglimot sa kanyang karera sa Paris para sa kasunduang ito, ang lihim na pagmamahal na pilit niyang binubuhay. I hate you, Franco, bulong niya. Ang boses ay basag sa luha. I hate you because I actually tried to make this work. I hate you because you're making me feel like I'm nothing. Doon lang nagangat ng tingin si Franco. Ngunit bago pa man to makapagsalita, tumalikod na si Cassandra. Sandaling yon alam niya ng kanyang susunod na hakbang. Hindi na sapat ang pag-iyak. Kailangan niya nang iligtas ang natitirang piraso ng kanyang sarili. Ang penthouse ni na Franco at Cassandra na dati puno ng malamig na katahimikan ay tila nag-iisang entablado ng lantarang pagtataksil. Hindi na sapat kay Franco ang dalhin si Tiffany sa kanilang tahanan. Tila gusto na rin niya na ipamukha kay Cassandra na wala itong puwang sa kanyang buhay. Isang gabi, maagang nakauwi si Cassandra mula sa isang fashion gala. Pagod siya at ang tanging gusto niya ay ang katahimikan ng kanilang master's bedroom. Ngunit pagtapak pa lang niya sa hallway, napatigil siya. Ang pinto ng silid ni Franco, ang silid na hindi kailanman naging bukas para sa kanya ay bahagyang nakabukas. Mula sa loob, narinig niya mga impit na tawa at malambing na bulungan. Dahan-dahang humakbang si Cassandra. Ang bawat tibok ng kanyang puso'y tila tambol na nagbababala ng panganib. Nang tuluyan niyang masilip ang loob, tila tumigil ang pag-inog ng mundo. Doon sa kama na dapat ay para sa kanilang dalawa, ay nakahiga si Franco habang si Tiffany nakayakap dito ng napakahigpit. Ang kanilang mga damit ay nakakalat sa sahig, at ang kanilang mga kilos ay punong-puno ng init na kailanman ay hindi pinaramdam ni Franco sa kanya. Bilang asawa, nabitawan ni Cassandra ang kanyang clutch bag at ang tunog nito sa sahig ay naging hudyat ng kanilang pagkakabulgar. Agad na nagangat ang tingin si Franco. Walang gulat, walang pagsisisi, tanging inis lamang ang rumihisor sa kanyang mga mata. I told you to na, Cassandra. Malamig na sabi ni Franco habang dahan-dahang nagtatakip ng kumot si Tiffany na may masamang mapangasar na ngiti. This is my house, Franco! Sigaw ni Cassandra. Ang boses ay pumiyok sa sobrang sakit. This is our marriage bed. Wala ka na ba talagang natitirang respeto sa akin? Sa harapan ko pa talaga? Respeto? Tumayo si Franco, baliwalang sinuot ang kanyang roba. Huwag tayong maglokohan. You know exactly what this marriage is. It's a transaction. Kung gusto mo ng respeto, hanapin mo sa mga magazine cover mo. Huwag sa akin. Napasandal si Cassandra sa pader. Ang bawat salita ni Franco ay parang laso na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Sa sandaling yon, ang lihim niyang pagtingin kay Franco na pilit niyang minubuhay ay tuluyan ng namatay. Bumalik si Cassandra sa kanyang sariling kwarto.
Nang nanginginig ang buong katawan, agad niyang kinuha ang kanyang laptop. Isang email ang matagal nang nakabinbin sa kanyang inbox. Isang exclusive 2-year contract bilang lead international muse para sa isang tanyag na fashion house sa Paris at New York. Dati nag-aalangan siya. Iniisip niya na baka magawan pa ng paraan ng pagsasama nila ni Franco. Pero pagkatapos ng nakita niya, wala na siyang dahilan para manatili. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype ang kanyang sagot. I accept the offer. I will be on the first flight to Paris tomorrow morning. 4:00 ng madaling araw, habang ang buong penthouse ay balot pa ng kadiliman, tapos ng pag-iimpake ni Cassandra. Tangi ang mga kailangan lang niya nang dinala niya. Iniwan niyang lahat ng alahas at gamit na binili ni Franco para sa kanya. Bago lumabas ng pinto, iniwan niyang kanyang wedding ring sa ibabaw ng dining table, kasamang isang maikling sulat. You wanted your freedom, Franco. You can have it now. I'm done playing the role of a wife who doesn't exist. Don't look for me. Sumakay siya sa sakyan patungong airport na hindi lumilingon sa gusaling naging kulungan niya sa loob ng ilang buwan. Habang umaangat ang eroplanong patungong Paris, pinunasan ni Cassandra ang kanyang huling luha. Goodbye, Franco, bulong niya sa hangin. This time, I'm choosing myself. Ang unang umaga matapos ang pag-alis ni Cassandra ay nagsimula sa isang karaniwang routine para kay Franco. Nagising siya sa tabi ni Tiffany, nagtimpla ng kape at naghanda para sa isang board meeting. Ngunit nang lumabas siya sa dining area, isang bagay ang kumuha ng kanyang pansin. Sa ibabaw ng makintab na lamesa, nagniningning ang wedding ring ni Cassandra. Sa ilalim ng sikat ng araw, sa tabi nito ay may maikling sulat na tila isang hatol ng kamatayan sa kanilang pagsasama. Where is she? Tanong ni Tiffany nakakalabas lang ng kwarto. Suot pa rin ang silk robe ni Cassandra. Hindi sumagot si Franco. Binasa niyang sulat ng paulit-ulit. Don't look for me. Isang mapait na tawang kumawala sa kanyang mga labi. Akala niya magbubunyi siya. Akala niya ito ng kalayaang hinihintay niya. Pero bakit tila may kung anong mabigat na bato ang dumagan sa kanyang dibdib? Lumipas ang isang linggo. Pinaalis na ni Franco si Tiffany sa penthouse sa dahilan na kailangan niya mag-isip. Bagamat nagalit ang girlfriend, wala itong nagawa. Sa bawat sulok ng bahay, tila naroon pa rin ang anino ni Cassandra. Ang amoy ng kanyang vanilla at jasmine na pabango ay tila nakakapit pa rin sa mga kortina. Tuwing gabi, nahuli ni Franco sariling nakatingin sa saradong pinto ng kwarto ni Cassandra. Naghihintay na bumukas ito at lumabas ang asawa para asarin siya o makipagmatigasan ng tingin. Sir, may mga sulat po para kay Ma'am Cassandra. Sabi ng kanyang kasambahay isang hapon. Iwan mo na lang dyan. Sagot ni Franco, kinuha niya mga envelope, lahat ay galing sa mga international fashion agencies. Doon niya napagtantong laki ng sakripisyong ginawa ni Cassandra. Tinanggihan ito ang mga malalaking project sa Paris para lang manatili sa Pilipinas, para lang tuparin ang kasunduan ng kanilang mga magulang. Isang gabi habang umiinom ng alak si Franco sa sala, binuksan niyang telebisyon, bumungad sa kanyang isang entertainment news program. The fashion world's prodigal daughter has returned. Cassandra de Salvo de Vega makes a stunning comeback as the face of L'Oréal in Paris. Sources say the supermodel was officially moved to France to pursue her international career, sparking rumors about the real status of her marriage with Tycoon Franco de Vega. Napatayo si Franco sa screen, nakita niya si Cassandra. Hindi na itong babaeng umiiyak na iniwan niya sa hallway. Mas lalo itong gumanda. Ang mga mata nito'y puno ng apoy at bagsik habang naglalakad sa runway. Suot nitong isang itim na gown na tila nagsasabing hindi na siya kailangan ng kahit na sino. Biglang nanikip ang dibdib ni Franco. Ang babaeng dati mortal niyang kaaway, ang babaeng palagi niyang tinataboy ay tila abot kamay na ng mundo. Habang siya'y naiwan sa isang malaking bahay na biglang naging masyadong tahimik. Dinalaw siya ng kanyang ina, si Doña Isabel, na galit na galit. Franco, what did you do? Cassandra's mother is threatening to pull out all their investments. Bakit hinayaan mo umalis ang asawa mo? She wanted to leave, ma. Walang ganang sagot ni Franco. No, she didn't want to leave. You push her away, sigaw ng kanyang ina. Do you know that Cassandra visited me before your wedding? Hiningi niyang pabor ko na wag kang pilitin ko talagang ayaw mo. She cared about you more than you cared about yourself. Napako si Franco sa kanyang kinatatayuan. Sa unang pagkakataon, ang mortal enemy na tingin niya kay Cassandra ay naglaho. Napalitan ito ng isang matinding pagsisisi. Ang bawat sandali na pinaiyak niyang asawa, ang bawat gabi na panginalandakan niya si Tiffany, lahat ay bumalik sa kanya na parang isang sampal. Kinuha niyang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang secretary. Book me the first flight to Paris tomorrow. Sir, may meeting po kayo sa...
I don't care about the meeting, sigaw ni Franco. Just get me to Paris. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi kumpanyang iniisip ni Franco. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Cassandra at ang pagnanais na bawiin ang lahat ng pagkakamaling nagawa niya. Ang Paris ay madalas tawaging City of Love. Ngunit para kay Franco, ang bawat dampi ng malamig na hangin sa kanyang balat ay tila paalala ng kawalan. Matapos ang ilang araw ng paghahanap, natuntun niyang kinaroonan ni Cassandra sa isang eksklusibong post-fashion show gala sa isang marangyang hotel sa tabi ng Seine River. Hindi naging madali ang pagpasok. Kinailangan ni Franco na gamitin ang lahat ng kanyang koneksyon bilang De Vega para lamang makakuha ng imbitasyon. Nang makapasok siya sa ballroom, ang bawat sulok ay puno ng mga tanyag na tao. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa isang direksyon. Doon sa gitna ng silid, nakita niya si Cassandra. Hindi na siya ang Cassandra na nakita ni Franco umiiyak sa kanilang penthouse. Suot ang isang emerald green silk dress na bumabalot sa kanyang perpektong hubog. Si Cassandra ay tila isang reyna. Hawak niyang isang baso ng champagne habang elegante ang tumatawa. Ngunit ang mas nagpakulo sa dugo ni Franco ay ang mga lalaki na kapaligid sa kanya. Isang matangkad na French top model ang may hawak sa bewang ni Cassandra habang bumubulong sa kanya at isa-isang kilalang British photographer naman ang panayang pag-asikaso sa kanya. Cassandra, bulong ni Franco sa sarili. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa kinaroonan ng asawa. Nang makalapit si Franco, agad siyang napansin ni Cassandra. Nakita niya panandali ang pagkagulat sa mga mata nito, ngunit si isang kisap mata napalitan niya ng isang malamig at blankong ekspresyon. Cassandra, can we talk? Diretsong tanong ni Franco, hindi pinapansin ng mga banyagang lalaki sa paligid. Tumingin si Cassandra sa kanyang kasamang model at ngumiti. Julian, can you get me another drink? Thank you. Pagkaalis na lalaki, tinuon niyang kanyang pansin kay Franco, ngunit ang kanyang tingin ay parang tumatagos lamang sa binata. I'm sorry, do I know you? Malamig na tanong ni Cassandra sa wikang Ingles na sapat na malakas para marinig ng mga nasa paligid. Naniga si Franco. Cassandra, stop this. Nagpunta ako dito hanggang Paris para sunduin ka. We need to talk about what happened. Oh, the businessman from Manila, sabi ni Cassandra sa tono na tila ngayon lang siya naalala. Ngunit walang bakas ng emosyon. I'm busy, Mr. De Vega. As you can see, I have guests. At wala tayong dapat na pag-usapan na hindi pwedeng dumaan sa mga abogado ko. Sinubukan ni Francong hawakan ng braso ni Cassandra. Please, just 5 minutes. Bago pa man dumapong kamay ni Franco, humarang ng lalaking tinawag ni Cassandra na Julian. Is there a problem here, Cass? Tanong ng model sa malalim na boses. Ang mga mati nagbabanta kay Franco. No problem, Julian. Just a persistent fan. Sagot ni Cassandra nang hindi malang tumitingin kay Franco. Pagkatapos ay humarap siya sa kanyang mga manliligaw. Shall we go to the balcony? The view is much better there. Naglakad palayo si Cassandra kasama ang grupo ng mga lalaki. Iniiwan si Franco na nakatayo sa gitna ng ballroom. Pahiya, talot nanginginig sa selos. Sa bawat tawa ni Cassandra ang naririnig niya mula sa malayo, tila may sampal na dumadapo sa kanyang mukha. Ngayon lang naramdaman ni Franco ang nararamdaman ni Cassandra noon sa Maynila. Ang pakiramdam na maging isang anino sa buhay ng taong mahal mo. Napagtanto niya ng pader na tinayo ni Cassandra ay mas matibay pa sa anumang kumpanya na pinapatakbo niya.